Ayan. Eto, since pumunta na tayo dun sa favorite din na favorite ni Boss Mark Ramos, Eto sabi rito, yung claim niya, yung ginawa ko sa DepEd, akin yun lahat. Alam mo naman na yan, di ba? Akala nyo ba yung ginawa, ito yung sinabi niya noong October 16, 2025, ang sabi niya, akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay PBBM? Kay BBM pala, walang bastos kasi yan eh. Sabi niya, hindi akin yun. Lahat kasi, he did not give any orders at all. Tapos, balik tayo ng konting rewind, noong August 10, 2023, ang sabi niya rito, I do not come from education sector. I don't have an education background, so I cannot review what they're doing, and I rely on their expertise. Pertaining, I think, dun sa mga executive secretaries niya. Ganun. Di ba, meron pa yun yung instance, no? Para, konting premise. Yung instance na kung saan nagsabi siya, time out, time out! Yung sasagot ko si Yusek. Di ba? Yun, nagganon siya. Ayan. Ano masasabi mo dyan, Tol? Tol, ito para sa akin yung sinabi niya. Doon muna tayo sa bagong sinabi niya. Oh, sige. Na kung saan sinasabi niya na kanya daw lahat yon, walang alam ang presidente doon. Tama, wala naman nga talagang alam ang presidente sa mga pinaggagawa niya sa DepEd. Tulad na lamang, Tol, nung 5.69 billion na mga pagkain na sinayang niya, na sa gitna na papakinabangan ng mga kababayang Pilipino natin na estudyante, yung mga Nutriban na pinamahayan ng insekto na bulok, hinayaan niyang mabulok, yung mga laptop na hinayaan niyang amagin, hinayaan niyang alikabukin at hindi napakilambangan ng mga teachers natin, hindi po talaga alam yan ng mahal nating Pangulo ni PBBM. At saka yung yung ghost student na umabot ng 100 million pesos yung nasayang doon. Hindi rin po alam yan ni PBBM, yung 125 million na confidential funds. Talagang hindi yan alam ni Presidente. So lahat ng yan po, ginawa po yan ni Sara Duterte. At saka, Tol, kung titingnan mo yung sinabi niya nung 2023, di ba, nung ibinigay sa kanya yung education sector, ginawa siyang secretary ng DepEd, dapat kung wala siyang background doon o wala siyang knowledge para hawakan yung posisyon na yon, dapat hindi niya tinanggap. Correct. Tsaka ang hinihingi niya naman nun din, no? Ma-mention ko lang yung DND. Posisyon ni ni Secretary Gibo ngayon, 'di ba? Alam mo ba, Tol, kung bakit niya hinihingi 'yon? Sige. Para syempre, para ipagtanggol yung China. Para hindi malaman ng taong bayan yung ginagawang kilos ng China sa Philippine Sea. Yes. Kaya gustong-gusto niyang hawakan 'yon. Kasi nga naman, isipin mo, Tol, kung ikaw ang Secretary ng Defense, pagpalagay natin dito sa ating bansa, tapos yung teritoryo ng Pilipinas, yung West Philippine Sea na kailangan mong protektahan, kaalyado mo pala yung gustong kumamkam noon, syempre madali na sa yung kausapin yung bansa na yun na sige, hindi natin ipapalaganap sa mga Pilipino yung ginagawa ninyong yan sa tamang presyo. Sa media pwede, di ba? Kaya nga, sa tamang presyo, kaya gustong-gusto ni Vice President yan, kasi, Tol, eto in my personal opinion, para nga maprotektahan yung interest ng China. Kaso nga lang ang problema, matalino talaga si PBBM. Ang inilagay niyang tao doon ay yung may pagmamahal sa Pilipinas at yung tao na hindi kayang suhulan ng China. So ngayon, ang isa pa dyan, kung titingnan mo, balik tayo, Tol, sa partner do sa education, kung wala ka naman talagang knowledge dyan, bakit mo tinanggap yan? Siguro kaya mo tinanggap yan kasi alam mo na may pera sa Department of Education, may pondo. At pwede kang mag-request ng confidential funds kahit bawal, pero dahil nga mapilit ka, alam mo namang ibibigay yan sa'yo, pinilit mo pa rin. Yan, Tol, ang dahilan kung bakit niya tinanggap yung Department of Education kahit wala siyang knowledge dyan. Tol, masilip ko lang din yung angulo, no? So, DepEd Secretary siya for almost a year ba? O ano? Let's say more than a year. DepEd Secretary siya, pero alter ego siya ng presidente pero hindi siya nagre-report, ganun. Hindi. Parang medyo mali din yun. Kaya niya, Tol, kasi nasasabi, partner, yung wala daw ginagawang trabaho si PBBM, hindi daw nagtatanong sa mga sekretary kung ano ba daw nangyari na, kung ano ba daw ginagawa. Kasi nga, Tol, hindi siya uma-attend
ng meeting ni PBBM. Gumagawa siya ng Correct. sarili niyang direksyon, ng sarili niyang mga desisyon. Kaya ano nangyari sa Department of Education? Sa pamumuno niya, bumaba ang antas ng edukasyon sa Pilipinas. Tama, Napabayaan niya. I think yung reading comprehension, 'di ba? Yung ano ba 'yon? PISA ba? Yung Tama. Napabayaan niya. Bumagsak ang edukasyon. pangalawa tayo sa huli. Kaya nga, bumagsak ang antas ng edukasyon. Marami naman na natanim na puno. Oo. Tol, kahit naman halimbawa kung ikaw yung vice presidente, kahit hindi ka naman gumastos doon sa pagpapatanim ng puno, manawagan ka lang doon sa yung mga estudyante, gamitin mo na nga lang yan para magtanim ng puno. Ako kasi nung sa Mindoro ko, meron kami doon yung ano namin talaga na tree planting. Pagka simula ng pasukan, merong proyekto lagi na yung magtanim ka ng puno. Parang isa ngayon. Ngayon gubat na yun eh, yung project namin na yun. Kaya nga, tsaka partner, tingnan mo kung siya matalinong sekretary ng DepEd, pwede niyang ilagay sa curriculum ng mga estudyante yung pagtatanim ng puno eh. Correct. Para hindi nagastusan ng gobyerno. Para hindi nagastusan ng gobyerno, pwedeng ilagay sa subject yan, or di kaya naman pagka may bakanting oras yung mga estudyante, ang gawin nila bago umuwi sa hapon, magtanim ng puno o kaya tuwing Biyernes, pwedeng gawin yan nang hindi ginagastusan ng pondo ng gobyerno. Pero kung ikaw naman ay sekretary ng DepEd at gusto mong magbulsa ng malaking pera, syempre gagastusan mo yon kahit hindi naman talaga ginagastusan. Oo, no, biruin mo, inubos, no? Nilapang yung 125 million sa loob ng 11 days. Yung sa 11 days, 2 days pa ron, holiday yata o weekend. Parang ganun. Tama. Kaya nga doon siya nabisto eh. Kaya doon siya nabisto. So yun, para sa akin, partner wala talagang alam ang presidente sa mga ginawa niya. Kasi hindi naman siya nagre-report sa presidente para ipaalam kung ano na ba yung mga accomplishment niya. Pero let's try to put fill in her shoes, no? Kung kunyari tayo makasara, huwag naman sana. Ano ba yung tingin mong pwede nating ipagmalaki sana na nagawa niya? Pagkulimbat ng 125 million pesos. Kasi galing din ang pagkakagawa nila ron, di ba? 11 days, no? Parang kailangan ma-dissolve natin tong pero ang palusot nila ron, di ba, yung ano ba sabi nila? Syempre, nakalaan na yan eh. Ito na yung mga pagbabayaran. Binayad na lang namin ng binayad. 11 days. In 11 days. Yung problema nga tol, nasilip ni di ba nasilip ni Franz Castro dun sa pag-liquidate nila na may mga butas talaga. Ibig sabihin, meron talaga mga nawawalang pondo. Kaya talagang kapag tanda mo nga nung tinatanong si Sara Duterte, doon pa nga nag-viral yung Shiminit. Kasi nga, wala hindi niya masagot kung saan napunta yung pera ng taong bayan. Nalala ko. And diba, then, meron din pasabi si Tol. Si Rodrigo Roa Duterte. Ang sabi niya, andyan pa naman yung 120 million. Sabi ko nga, ibalik eh. Di ba? Yung nagpa-interview siya yung mga, wag tayo magbayad ng tax sa congressman. Yun yung pagkakasabi. Pero sinabi niya 125, andyan pa. Ibig sabihin, na kay Sara talaga. Siya talaga yung si Piatos. Mary Grace Piatos. Na nakinabang doon sa 125 million pesos na pera ng mamamayang Pilipino. Actually, tol, hindi naman 125 million pesos lang yung hinahabol eh. Ang sumatotal na hinahabol sa kanya, 612.5 million pesos. Grabe, no? Ganon kalaki. Yung ano pa lang eh. Anyways, I think it's the OVP, yung security guard niya, laki ng gastos doon, no? Ay, diba? Siyempre, tol. Biruin mo nung hindi pa nabibisto yung 400 na bantay niya. Gaano kalaking ibinabayad ng mamamayang Pilipino para masigurado yung kaligtasan ni Sara na hindi nagtatrabaho? Oo. Diba? Binabanayan ka ba nakatambay ka? No? Kaya nga. Swerte rin eh. Diba, tol? Isipin mo, nasa 400 mahigit yung security guard mo. Oo. Dinaig mo pa ang presidente. Paano pa siya makakapagtrabaho nun kung bantay sarado na siya? Tapos binabayaran ng taong bayan. Wag ka, Tol Jake. Nasa ano yan? Nasa mga mamahaling
yung hideout niyan, di ba? Yung mga ano niya. Ay, oo. Oh. Mga first Kaya class. nga, brother, para sa akin na partner, isipin mo biruin mo, eto may mga nakausap na ako na dating PSG, dating mga bantay din ng mga politician. Sabi nila, pag lumalabas daw ng ibang bansa ang isang politiko, halimbawa, ang vice presidente lumabas ng ibang bansa, tol, yung sahod daw nila nadodoble, minsan natitriple pa. Hindi, So, ibig sabihin, ganyan din. Sa corporate kasi alam mo din ganyan, yun, oo. alam mo din yun. So, ibig sabihin, halimbawa, kung nung mga panahon na bumabagyo dito sa Pilipinas, bagyong Karina noon, nung tumakas si Sara Duterte para daw di umano manood ng concert, tawag dito, ang dami niyang kasama mga bodyguard ng mga panahon na yon. So, ibig sabihin, triple ang sahod ng mga yon, sinasahuran ng mamamayang Pilipino para bantayan lang si Sara habang naglalakwat siya sa ibang bansa. Social, no? Di ba? Yun nga yun eh. Kaya nga para sa akin, tol, mabalik tayo dun sa main topic. Isipin mo talagang sinasabi niyang walang alam si PBBM sa lahat ng ginawa niya. Talagang wala namang alam. Si So, mas Presidente, okay pa, no? sa pagtakas niya. Wala naman siya magandang ginawa eh. Tama. Kaya wala talagang alam si PBBM sa lahat ng ginawa niya, pag-ubos ng pera ng taong bayan, paglalakwat siya sa ibang bansa, pagtakas tuwing may sakuna dito sa ating bansa, wala talaga pong alam ang presidente patungkol po dyan dahil ang mandato ng ating presidente magtrabaho para sa ikauunlad ng Pilipinas at ikagaganda ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino. So yun, tol. Galing mo talaga. Gumagaling ka. Pagaling ka pa ng pagaling Wait lang. Sabi ko yung kay ano rin, maidagdag ko lang din yung kay Sara, no? Pero I think we're short for that topic already. Parang meron ako narinig na yung kay dito kay Sara na anyways nakalimutan ko.